Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Brent. Dear Kathy G. Magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, Kathy. Ako nga pala si Brent, hindi man ako laging nakakapakinig ng radyo, natuwa naman ako nang minsang matsyempuan ko sa aking sinasakyan ang programa mo. Ako ngayon ay 35 years old na, Kathy, at nais kong ibahagi ang buhay na nagturo sa akin ng napakahalagang aral sa buhay. Kathy, hindi mayaman ang pamilya ko, pero hindi rin naman hikahos sa buhay. Ang mga magulang ko ay magaling sa negosyo nila kaya naging maayos ang aming pamumuhay. At dahil nga angat ang aming pamilya sa iba naming kamag-anak, ako bilang nag-iisang anak, aaminin ko lumaki akong sunod sa luho at mapagmataas. Kahit nga sarili kong pinsan, Kathy, ay ayaw sa ugali ko. Halos wala akong kasundo sa kanila dahil talagang mababa ang tingin ko sa pamumuhay nila. Pero isa sa mga pinsan kong ito ang nagturo sa akin ng aral sa buhay na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Brent, darating nga pala ang pinsan mong si Kyle. Dito na muna siya sa atin titira, ha? Pag-aaralin siya ng daddy mo dahil di na kaya ng tita Elsa mo na ipasok siya sa kolehiyo. Si Kyle? Bakit si daddy ang magpapaaral? May mga magulang naman yun, mami ah. Alam mo naman ang buhay nila, anak. Hindi na talaga kakayanin ng magulang niya na pag-aralin pa siya. Bakit nga si daddy? Bakit ka pumayag? Syempre naaawa naman kami ng daddy mo sa kapatid niya, sa tita Elsa mo. Gusto niya lang tulungan. Bakit naman ako hindi papayag? Mabait naman na bata yan si Kyle. I don't know, ma'am. I don't think that's the right thing to do. Hindi ba parang kinukonsinti niyo lang na maging tamad ang mga magulang niya? Kung kayo ang gagastos para sa kanya? Brent, how can you talk like that? Hindi tamad ang mga magulang ni Kyle. Talagang hirap lang sila sa buhay, anak. Fine, ma'am. I have to go. Sige, uwi ka ng maaga, anak, ha? Okay, ma'am. Bye. Yo! Ba't mukhang bad trip ka, pre? Bad trip talaga ako, pre. Paano ba naman? Mag-aampon pa ng pabigat sila mom and dad. Nakakainis. Mag-aampon? Yeah. My cousin from the province. Pag-aaralin daw nila. Baka dito rin nila i-enroll yun. Anong problema dun? Mukhang balak pa akong gawing babysitter. Ikaw magbe-babysit? Alam ko namang hindi ka papayag. Baka gawin mo pang ang personal na alala yun. Bakit nga naman ako maiinis na nandito siya? Pwede ko siyang gawing utusan. Thanks for the idea, pre. What? Idea ko yun? Sige, punta na ako sa class ko ah. Diyan ka na. Kathy G, inis na inis nga ako nung nalaman kong pag-aaralin ng mga magulang ko si Kyle. Alam ko magiging hassle siya sa buhay ko dahil pababantayan lang panigurado ni mommy sa akin siya. Pero mas mautak ako, Kathy G. Simula pa lang ng pagdating ni Kyle ay pinamukha ko na agad sa kanya na hindi niya ako pwedeng isumbong kay mommy. Binaligtad ko ang sitwasyon. So ilang buwang paninira niya sa amin ay ginawa ko siyang utusan or paninirahan sa amin. Alalay sa bahay at eskwelahan. Araw-araw ng buhay ni Kyle ay wala siyang ginawa kung hindi sundin ang mga gusto ko.
Hoy, Kyle! Bakit, Brent? Saan ka pupunta? Bakit dinadaanan mo lang ako? Sorry, Brent. May klase kasi ako. Papunta na sa classroom. Sige. Teka lang, kinakausap pa kita eh. Malalig na ako eh. May assignment kami sa physics oh. Gawin mo yan ha. Ayusin mo pagsagot. Sige, Kyle. Ako na bahala dito. Ayusin mo. Ayokong pagalitan ako ni Miss Castro. Okay. Sige. Pre, mukhang takot na takot yung pinsan mo sa'yo ah. Siyempre, baka palayasin ko siya pag di niya ako sinunod. Kabawang Kyle. Nga pala pre, bukas yung party ni James. G ka ba? Madaming drinks doon. Tsaka ang gaganda pa ng mga chicks at syempre, di mawawala yung, alam mo na, yung vitamins. Pwede ba akong mawala dyan? Ano bang papaalam mo? Ako nang bahala dun pre. Basta magkita na lang tayo bukas sa party. Oh, ang aga nyo yata ang dalawa. Hi Dad. Mano po, Tito. Magandang gabi po. Magandang gabi rin, Kyle. Kumusta ang eskwela? Okay naman po, Tito. May project silang kailangan gawin bukas ng gabi Dad. Nagpapasama kasi sa akin si Kyle sa bahay ng classmate niya. Taga QC kasi, baka maligaw daw siya. Di ba Kyle? Opo. Tama po. Ganun ba? Sige, Kyle. Mag-abiso lang kayong dalawa ng oras ng uwi nyo, ha? Alam mo naman ng mami mo, Brent. Mag-aalala yon pag ginabi kayo masyado. What do you need, Kyle? Wala po. Wala na rin siyang pocket money, Dad. Di ba, Kyle? Opo, wala na po. Okay. Eto, okay na ba to, Kyle? Yes, Dad. Okay na yan. Kyle, take it. Salamat po, Tito. Tara, Kyle. Dad, akyat na muna kami. Okay, change your uniforms na, ha? Tsaka bumabanda rin kayo kagad at naghahanda na ng hapunan ng mami mo. Okay, Dad. Let's go, Kyle. Akin na yan. Magkano yan? 1, 2, 3. 3K! Ayos na to. Bukas ang gabi, ha? 7:00 tayo aalis. Saan tayo pupunta, Brent? May kailangan pa kasi akong tapusin eh. Di tapusin mo na ngayon. Sige na. Simulan mo na yan tatapusin mo. Huwag kang malilit sa usapan natin bukas. Kathy G, nagpatuloy ang pang-aabuso ko kay Kyle. Madalas ko siyang gamitin para makapag-party kasama ang aking mga kaibigan. Lagi ko siyang ginagawang dahilan kay Dad para makaalis at magkapera. Sobrang busy rin araw-araw ng parents ko. Kaya halos hindi na kami nagkikita dahil lagi silang wala dahil sa pag-aasikaso ng negosyo namin. Sinamantala ko yun, Kathy. The more na busy sila, the more na magagawa ko ang mga gusto kong gawin. Kathy G, para sa akin, nothing to lose sa mga ginagawa ko sa aking pinsan na si Kyle. Kaya nagpatuloy ang aking mga kalokohan. Naging malupit ako sa pinsan ko at naging abusado ako sa mga magulang ko. Ang akala ko noon, wala nang katapusan ang pagpapakasaya ko. Hanggang sa dumating ang isang pangyayari na hindi ko inaasahan. Brent, tama na yan. Lasing ka na. Huwag mo nga akong pakialaman, Kyle. Umuwi na tayo, Brent. Di ba sabi ko, huwag mo akong pakialaman, ha? Doon ka nga! Brent, tama na yan. Huwag mo nang gawin yan. Nalululong ka na eh. Loko ka. Tignan mo ginawa mo. Sayang yung... Walang gagalaw! Pulis to! Ay! Brent, may pulis. Anong gagawin natin? Huwag ka maingay. Baka marinig tayo. I'm calling Dad. Hello, Dad. Please help me. We are at James' house. May mga pulis. What? Why? Dad, please hurry. Okay.
wait for us. We're coming. Kayong dalawa, taas kamay! Brent, gising ka na ba? Mag-almusal na tayo. Brent, iho. Ma, ako na po yung gigising kay Brent. Sige na po. Mauna na po kayo mag-almusal. Hihintayin ko kayo, nak. Sabay-sabay tayong kumain. Sige po, ma. Brent. Brent, bangon ka na. Kakain na doon. Nakapagluto na si Mama. Wala akong gana, Kyle. Kailangan mong kumain, Brent. Sige na, tara na. Ayoko nga, Kyle. Huwag mo na akong kulitin. Lumabas ka na. Hindi nga pwede, Brent. Kailangan mong kumain. Kailangan mong magpalakas. Para saan pa, Kyle? Wala nang kwenta ang buhay ko. Wala nang silbi ang buhay ko. Dapat namatay na lang rin ako eh. Kathy G, namatay ang mga magulang ko sa car accident nung gabing ni-raid ng mga pulis ang party ni James dahil sa tip ng bentahan ng mga bawal na gamot. Hindi kami na pasama ni Kyle sa mga nakulong dahil walang nakitang ebidensya sa amin. Nailigtas ako ni Kyle nung tabigin niya ang droga sa mga kamay ko bago pa dumating ang mga pulis. Hindi ako nakulong pero nawalan naman ako ng mga magulang. Namatay sila, Kathy, dahil sa akin. Nawala ang mga magulang ko dahil sa mga kalokohan ko. Matapos silang mawala ay unti-unti nang naglabasan ng mga problemang matagal na nilang itinatago sa akin. Lugi na pala ang aming negosyo. Bankrupt na ang mga magulang ko, Kathy. Iginagapang nila ang pag-aaral ko dahil lihim silang nagtatrabaho sa isang call center company. Hindi naman naging pabigat sa kanila si Kyle dahil 100% ang scholarship niya sa paaralan namin. Pero ngayon ay kinailangan naming tumigil pareho. Dahil nga wala na kaming matitirahan at kukunin na ng bangko, isinama nila Tita Elsa at Kyle at ipinatira nila ako sa kanilang bahay sa probinsya matapos ilibing ang aking mga magulang, Kathy. Brent, Tita, kamusta na pakiramdam mo, nak? ayos lang po. May masakit ba sa'yo? Wala naman po. Brent, alam kong nahihirapan ka. Pagpasensyahan mo na tong maliit na bahay namin, nak, ha? Hindi ka man lang makatulog sa kutsyon namin. Sumasakit ba yung katawan mo? Tito. Brent, nak. Ay, sige lang. Ilabas mo lang. Huwag ka mahihiyang umiyak. Huwag kang mahiyang umiyak sa amin ni Mama, ha? Andito lang kami para sa'yo. Sige, nak. Maiwan ko muna kayong dalawa, ha? Sige po, Nay. Ako na pong bahala kay Brent. Salamat po, ha? Bakit mo ginagawa to? Ang alin? Ito. Bakit sa kabila ng mga ginawa ko sa'yong masama, sinasamahan mo pa rin ako? Di naman ganun kasama kasi yung ginawa mo sa akin. Ginawa mo lang naman akong utusan at alalay, pero kahit kailan naman, hindi mo naman ako sinaktan, di ba? Kahit na, masama pa rin yun. Alam mo, Brent, napakabait ng mami at daddy mo sa akin. Hindi kita basta iiwan ngayong wala na sila. Hindi lang tayo basta magkakilala, magkadugo tayo, Brent. Wala na ba iba magtutulungan kundi tayo lang, di ba? Sorry, Kyle.
Sorry sa mga nagawa ko sa'yo. Tama na yan, wala yun. Wala naman yun. Ang sama-sama ko sa'yo, Kyle. Hindi man lang kita natrato ng maganda kahit kailan. Ano ka ba, naiintindihan ko naman yun, Brent. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag pa sa akin. Naging mapagmataas ako. Nakalimutan kong magkadugo pala tayo. Tama na, huwag mo nang balikan yun. Ang importante ngayon, magkakasama tayo. Kumbaga may pagkakataon pa tayo para mapagunda yung buhay natin. Huwag kang mag-alala, Kyle. Simula ngayon, kasangga mo na ako habang buhay. Kathy G, nawalan ako ng mga magulang pero kahit kailan ay hindi ipiniramdam sa akin ng mga taong noon ay minamata ko lang na mag-isa ako. Inalagaan kami ni Tita Elsa at itinuring niya akong parang tunay na anak. Naging magkapatid ang turingan namin ni Kyle, sabay kaming bumalik sa Maynila, naganap kami ng trabaho at isinabay namin ang pag-aaral. Ngayon nga, Kathy G, ay pareho na kaming nakagraduate ni Kyle. Parehas na kaming guro sa secondary education. Tinupad namin ni Kyle ang pangako na magtutulungan kami at ituturing ko ng parang tunay na ina si Tita Elsa. Pinagtulungan namin ni Kyle na mapagaan ang pamumuhay niya. Ngayon nga ay kasama na rin namin siya dito sa Maynila. May sariling tinitirahan na bahay na pinag-ipunan naming bilhin ni Kyle at may mas maayos na kaming buhay, Kathy G. Naging napakasakit ng awakening ko sa buhay. Kinailangan ko pang mawala ng magulang para lang matauhan. Pero dahil meron ako naging kasangga, hindi ako kailanman naging mag-isa. Natuto akong pahalagahan ng kung anumang natira sa akin simula nang mawala ang aking mga magulang at yon ay si Tita Elsa at si Kyle. Kathy G, ikakasal na po si Kyle sa susunod na buwan. Sana ay mapakinggan namin pareho ang parting ito ng aming buhay sa inyo pong programa. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ngayon, yugto na lang ng nakaraan ang nangyari sa akin. Maraming pagbabago sa aking buhay. Lubos na gumagalang at labis na nagpapasalamat sa mga taong kumupkop at nagmahal sa akin. Lubos na gumagalang, Brent. Love Me, Kathy G.